Ito ang suki natin, na dealer natin sa Mindoro, si Sir Ace Baby. Ayan, Ace, ano ba talagang totoong pangalan ni Sir Ace? Basta Sir Ace, sabi niya, Meta Animals, hello Doc, may bat po tayo. Any thoughts about open farm raw mixed dog food? Kasi here sa Canada po, sabi the best daw po. Any thoughts po? Number one guys, no, kahit yung Canadian Veterinary Medical Association, I think, no, I read one of their literature, pati Philippine Veterinary Medical Association, kahit ako, we do not recommend feeding dogs raw meats. If you want to feed your dog preparations na may kasamang meat, lutuin nyo po. Lutuin ninyo. Okay? Sabi niya ba, paano kasi masisira kasi yung vitamins, mawawala yung mga vitamins at hindi na maganda. Hindi, maglagay na lang po kayo ng supplement pagkatapos noon. If that's what you really want. Okay? Raw, no. No? Raw meats, don't. Kasi maganda naman talaga pagka species appropriate nutrition ang ibibigay niyo sa mga carnivore dogs natin. Dogs are carnivores. So, you give them raw meats. Why? Kasi maganda 'yon sa health nila. Kung meats, not raw meats. Raw meats, itong problema lang kasi sa raw meats, no. I tried this before and I really was so amazed by the idea. Totoo, tama nga. Sabi ko, ito talagang dapat ipakain sa mga aso kasi they're carnivores. Alam niyo, sinubukan ko sa mga dogs ko 'yan. And alam niyo yung daming kakaproblema eh. Nagkasakit yung 8 puppies ko na German Shepherd, Belgian Malinois yata na mix. Basta parang German Shepherd sila mostly. Para mga 2 months old pa lang sila noon or mga 3 months old, mga 3 months I think, lahat sila nag-bloody diarrhea. Binilan ko ng malinis naman, supposedly, na meats dito sa may Save More, dito sa may SM Angono. Nagkaroon sila ng diarrhea. Sabi ko, I will not do this anymore. Unang-una, yun ang problema. Makakuha po yung aso ninyo ng pathogens from raw meats. Kasi, proven yan, gumawa ng mga studies abroad, na kumuha sila, not just from Canada, also from other first world countries, kumuha sila ng mga samples ng mga raw meat preparations for dogs sa mga supermarkets, and they found out meron talaga mga pathogens silang na-isolate. May nakuha silang mga pathogens from those samples na pwedeng magkaroon ng sakit yung aso. Ito pa, because of the superbug scare, ibig sabihin ang problema po kasi ngayon ng mga scientists for humans and animals, yung zoonotic diseases, and yung mga antibiotic-resistant microorganisms or yung AMRs or ARMs, na ito yung mga mikrobyo na kahit na anong mga antibiotics ang bigay mo, hindi namamatay. Kaya ang tawag sa kanila, superbugs! Matitibay! Grabe yung mga mikrobyo na yan. And pwede yan maging present sa mga raw meat preparations. Okay, so yung mga superbugs na yan, maaring sa aso mo hindi mag-effect, pero papaano kung sa loob ng pamamahay mo merong immunocompromised individual? Maaring bata, may baby kayo sa bahay, meron kayong matanda, senior citizen sa bahay, or meron kayo sa bahay na infirm or immunocompromised, may sakit. Ngayon, yung aso mo, kumakain ng raw, maikakalat niya yung superbugs na yan sa buong pamamahay mo. Kasi hindi mo naman dinidisinfect yung bibig ng aso mo pagkatapos niya kumain, di ba? Hindi mo naman madidisinfect lahat nung nadidilaan niya. Maring dumila din sa anak mo yan, dumila sa lola mo, o kaya doon sa mahal mo sa buhay na may sakit. May ta-transfer niya ngayon yung bacteria na yon doon sa iyong mahal sa buhay. Pagka nagkasakit yan, kasalanan mo pa dahil pinapakain mo ng raw meats yung aso mo. Okay, alam ko may mga magagalit sa akin ng mga nagbebenta ng raw meat preparations, but I think this is my responsibility as a veterinarian, someone who knows about this. Do not feed raw meats sa aso ninyo if they are domestic dogs. It's good for wolves. Oo, it's good for wild animals kasi nasa wild sila, kasi hindi naman natin sila nakakasama. Okay, so do not feed raw meats. Of course, no, sabihin na this advertisement, mag-SDN po kayo. Actually, itong SDN, I developed this with the raw prey animal feeding concept.
Itong SDN, para ka na rin nagbakain ng buong animal ng walang hassle, walang pathogens, walang mga bacteria, walang viruses, walang worms, walang worm eggs, walang superbugs. Hindi ka pa magpe-prepare ng matagal, hindi ka pa mag-store sa refrigerator mo or sa freezer dahil dry naman ito. Hindi ka na maghahalo ng mga supplements at mga vitamins pagkatapos mong mag-cook or mag-prepare. Wala kang sakit ng ulo, takal-takal ka na lang sa tamang amounts. Okay, so just use the proper amounts. And mas mura ito kasi ang 1 kilo ng SDN nasa 263. Ito to, 264 ang per kilo. Pero katumbas na nito ang 4 kilograms ng meat. Okay, 4 kilograms ng meat. Kasi pagka dinihydrate mo yung 1 kilo ng meat, makakuha ka ng mga 300 grams ng dry material. Okay, so ito mga 3 to 4 kilograms ng meat ang meron to kasi dehydrated meat. So concentrated meats po ito. May konti lang itong rice para maging binder sa kibbles at saka kinumpleto na po natin lahat ng kailangan aso niya dito na. Okay, so pagdating po sa raw, kahit anong brand pa yan, kahit anong preparation na raw meats papakain mo sa aso mo, no.